May mga pagkaing mas lumalabas ang lasa kapag pinipisa o piniga tulad ng bawang, kalamansi, kamatis at sili. Kahit nga burger, kapag pinisa, naglalabas din ng kakaibang sarap. Ang smash burger, anyone? Very juicy po nung patty and yung flavor po talaga nandoon po talaga sa patty. It's really flavorful and really savory po. Ang viral na smash burger ni Rai, dinarayo pa ng mga burger fanatics sa Angeles City. Mula 20 pieces na order ng burger kada araw to 300 pieces real quick. Ang smash burger ni Rai, 2 thumbs up sa mga burger lover. Hindi ko alam kung gutom lang ako, pero sa sobrang sarap, naubos ko yung buong burger. Grabe, ang laki ng serving nito, guys. Yung nakasanayan natin is yung mga buy one take one, di ba? Kami naman, naghahanap kami ng more on the premium side. Yun ang wala dito sa atin nun, dito sa Pampanga nun. Kaya din namin naisip na magsimula ng mag-try ng burgers. Kung ang regular burger ay may makapal at juicy na patty, ang smash burger naman ay pinipisil o ini-smash sa mainit na lutuan kaya nagiging mas manipis, mas crispy ang gilid at mas lumalabas ang lasa ng karne. Nagsimula ito sa mga classic burger diner kung saan na-discover nilang mas nagiging malasa ang burger kapag direktang pinipisil o dinidiinan sa mainit na griddle. Kasi pag in-smash mo siya, may mga lalabas na juices, yung fats ng patties. So maluluto yun, nagiging caramelized crust yun. So yun yung purpose ng smash burgers. Wala raw karanasan si Rai sa pagluluto, kaya nag-self-study lang siya. Ang panonood ng video at pagbabasa ng recipe online ang kanyang naging guro. Hindi rin naman ako chef, hindi rin ako So mostly nasa internet lahat ng knowledge na ginamit namin dito para mabuo. Una niyang inaral ang paggawa ng signature patty o palaman ng burger. Ang burger kasi hindi mo naman kailangan na sobrang daming aromatics dyan eh. Kailangan mo lang tamang ratio. Kapag handa na ang giniling na karne ng baka, titimplahan ito ng mga pampalasa. Sa smash patties kasi ang gamit namin 80-20. 80% lean beef, 20% na fat. So pagkatama yung ratio nun, kahit na maglagay ka na lang ng mga seasonings, mag-stand out yung lasa ng beef. Saka bibilugin kasing laki ng tennis ball. Kada 25 kilo ng karne, 200 pirasong patty ang kanilang nagagawa. Sa pagluluto naman, kapag naabot na ang tamang init, pwede nang isalang ang patty ball. Susunod ang sibuyas at mga pampalasa. Ilang sandali lang, ready nang ismash ang patty. Sa pagpisa sa patty, nabubuo ang crispy crust na nagbibigay ng kakaibang texture at dagdag na lasa. Pagkabaligtad ng patty, nilalagyan na ito ng melted cheese at caramelized onions. Sabay rin ang pagtotoast ng malambot at buttery brioche bun. May 3 variants ang smash burger ni Rai. Ang Rich Boy. Sa toasted brioche bun, ipapatong ang juicy smash patty, pickles, at espesyal na sauce. Rich OG. Unahin ang sariwang lettuce sa toasted brioche bun, sakay susunod ang smash patty, pickles, tomato, at ang signature sauce. Ang Rich AF naman. Sa toasted brioche bun, pagsasamahin ng smash patty at crispy bacon na may pickles at special sauce. Isa sa nag-stand out sa brand namin na Rich Taste yung sauce niya, ang rich sauce. Kasi from scratch namin siya ginawa, pinag-aralan talaga namin i-formulate yung lasa nung sauce na yon. Heavy meal sila sir kasi at least 120 grams per patties. Saka yung buns namin is at least 100 grams yan. Kaya yung pag kumain ka ng single patty lang, mabigat na yung meal niya. Kaya 1 taon pa lang ng negosyo ni Rai na sinimulan lang daw niya sa puhunang 20,000 pesos.
Ang equipments na ginamit namin yung mga available lang sa marketplace. This is the cheapest one, tapos yung mga sa inventory. So minmaximize namin din sa 20,000. So limited lang din yung in-offer namin na at least mapaikot namin yung puhunan. Dating ramp loaders, isang airport si Rai. Pero iniwan ang pagiging empleyado para magnegosyo. Bago niya pinasok ang burger business, may ilan na rin daw siyang negosyong sinubukan pero hindi nag-click. Kasi sa ang food business kasi, very operational yan. Madami kang titignan. Ang titignan mo doon yung costing, no? Kailangan pag-aralan kung paano yung food cost control, operations, yung staff management. So madami kang titignan. Dahil ayaw na raw niya muling malugi, gumawa si Rai ng sistema na kanilang sinusundan. Importante kasi sa business na alam mo yung kung ano yung sinuserve mo, no? Alam mo na premium yung ingredients na binibigay mo. So yung presyo na ibibigay mo sa customers, premium din. And also yung customer service. Nang kanya raw makuha ang tamang ingredients sa pagninegosyo, nagtuloy-tuloy na raw ang kanilang pag-asenso. Ano rin namin, ang naging style namin talaga para dumaming customers, word of mouth. Hindi kami nag-advertise ng all out. Mostly talaga ang ginawa namin, makakuha ng repeat customers. Kasi ang mga repeat na yun, magsasama pa sila ng mga families nila at mga kaibigan nila. Malaking tulong din daw ang mga food content creator. 239 to 499 pesos mabibili ang smashed burger ni Rai. Yung concept siya dito sa Angeles, tapos yung price points niya mataas. Unlike sa mga typical burger brands na nabibili natin. Pero nung natikman nila yung burgers, na-justify naman yung price points. As you can see, our order is only one po. Pero nabubusog na po kaming dalawa. So sulit na sulit po talaga yung burger. Kasi usually yung mga patty sa typical na burgeran is manipis lang. But sa Rich is talagang siksik talaga yung patty nila. Dahil sa kitang 20,000 pesos kada araw ng smash burger ni Rai, handa na raw silang mapatikim ito sa mas marami. Kaya magbubukas na sila ng isa pang branch ngayong taon. Pag-aralan mo muna bago ka magsimula. Kailangan maging masipag ka. Tsagain mo yung araw-araw na gagawin mo kasi uulit-ulitin mo yun. Tried and tested na produkto, may dagdag pang bagong gimmick at lasa. Kaya smash hit din ang kita.